Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back. Dito po sa ating munting channel, Pinas News Review, kung saan nare-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, Vice President Sara Duterte, unahan na nilang patalsikin next week. Si Tamba daw ang ipalit kay BP. Nako, patungkol po riyan mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Nets M Vlog. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito nga mga kababayan, bago po natin simulang pakinggan na panoorin at bigyan ng komento ang video ito, eto, may isi-share lang po ako at palakpakan po natin si President Bongbong Marcos Jr. Kasi po, mga kababayan, kalmado po, Kalmado po ngayon ang ating presidente. Di ba may insidente po na naman sa China, no? Diyan sa West, Baho de Masinloc, may incident na naman po wherein, sa air naman po, sa himpapawid naman po yung problema. Ito po mga kababayan yung naging statement ni President Bongbong Marcos Jr. Hindi po tulad ng dati, no, na lagi natin na naririnig na talagang very strong po, at kung pwede na lang makikipaggera na. Pero ito po yung kanyang naging statement, no? Basahin po muna natin yung title. Illegal, ito. Illegal reckless, PBBM condemns China Air Forces, no? Dangerous maneuver in Baho de Masinloc. Pero ito po yung kabuuan, 50 minutes ago from News 5, mga kababayan. Ito po yung sabi ni President Bongbong Marcos Jr. Mukhang natauhan na po, na hindi lahat ng problema ay dinadaan, saka pakikipag-away sa mga kapitbahay natin. Eto po. We have hardly started to calm in the waters, no? Tama naman, napakalma na nila yung tubig kasi nga po nagpagkasundo na sila sa China. Ngayon na lang po, ang hinahanap natin yung kasunduan po nila. Dapat ilabas din po nila yan. Baka yan na po siguro yung secret deal mga kababayan kapag hindi yan inilabas, di ba? And it's already worrying that there could be instability in our space, no? Airspace. The Philippines will always remain committed to proper diplomacy. Yan, no? Palagpakan muna, proper diplomacy. Bira mong marinig to kay PBBM, And peaceful. Peaceful means of resolving disputes. Yan, peaceful na ngayon, Kasi nga po nagkipagkasundo na sa China. Dati po talagang atin ang Pilipinas. We cannot give any single square inch, di ba? Hindi natin mabibigay ang kahit isang square inch ng lupa ng ating bansa. Pero ngayon, iba po yung kanyang iba po yung tono. Nag-iba po yung tono ni President Bongbong Marcos Jr. Hingil po dito sa dispute, no, ng China at Pilipinas, no? Yan, very good yan. Kasi hindi na po, wala na pong banta ng gera ang Pilipinas. Marami pong pwedeng mangyari pag nagkaganon, di ba? Posible po na dumami na po naman ang investors. Teka lang. Baka maglakwatsa na naman itong ating presidente dahil okay na naman yung Pilipinas at China. Wala nang banta ng war, di ba? Baka mangalap na naman po ito ng investment. Sa bagay, mga kababayan, meron naman po siyang mahigit 1 bilyong pondo, budget para po sa pag-travel. Diba? Pero anyway, maganda po itong ganitong statement na ito. Proper diplomacy and peaceful means of resolving disputes. Yan, mga kababayan. Palapakan po natin. Hindi naman po lahat ng ginagawa ng ating presidente ay makakasama sa Pilipinas. Ngayon, kung nakakabuti, di palakpakan. Diba? So, ito nga lang ang masama. Bawi agad Itong masama kasi gusto nilang patalsikin si BP Sara next week daw Impeachment. Nako, para kay BP Sara. Alam naman po natin na hawak po nila ang Kongreso at Senado. Ngayon kung maipasa po yung impeachment diyan sa Kongreso,
malamang may pasa rin yan sa Senado. So what's next? Next mga kababayan, mukhang mapipilitang lumabas ang taong bayan pag nagkaganito, di ba? Ito, pakinggan po natin ito. Definitely, mananalo sila doon sa hain itong impeachment complaint na ito kasi kailangan lamang ng 1/3 votes sa total of the Congress, ang mga congressman o mga jutang ginimis doon para iusad itong impeachment complaint nila. Di ba? Para makarating sa Senado. Ay, mga bayan din yung mga jutang ginimis na yun. At sino ang mag-a-approve nito? Di ba? Ihahain nila dito sa Secretary General, okay, ng House. Then, sino ang tatanggap niyan? Eh di ang Speaker of the House. Sino ang Speaker of the House o kawatan of the House? Si Tambaloslos. Sila magkakampi lahat. Hindi sila magkakampi para sa inyo, kundi magkakampi sa panggigipit. Kaya dapat yung mga yawa na yan, dapat matanggal ninyong lahat, mga kababayan. Ganyan ang plano nila by Monday. Okay? Kasi gusto nilang madaliin. Then, anong gagawin nila yan? Di ba? Ihahain nila yung complaint na yan sa Committee on Justice. Again, sino-sino ang mga miyembro ng Committee on Justice? Sila pa rin. Yung mga sinungalingan nila. So yan, may nabasa po ako about dyan mga kababayan. Yung ano po nila, yung reason kung bakit magkakaroon ng impeachment is betrayal of public trust, mga kababayan, dito kay BP Sara. Teka lang. Ha? Kung yan po ang yan po yung kaso para niyo i-impeach si BP Sara, mukhang nagkakamali kayo. Kasi kung trust rating ang pagbabasihan, mas kayo pa, 'di ba? Mas kayo pa ang hindi pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Alam sinasabi niyong betrayal of public trust. Mas pinagkakatiwalaan nga si BP Sara ng taong bayan, tapos yan po yung lang po ang reason ninyo kung bakit ninyo i-impeach si BP Sara. Uy, naglulukohan yata tayo dito ha? Ng pera ng bayan. So, syempre, ang drama-drama nila, himayin nila, si Inday ba, ganito, ganyan, gagawa nila ng kwento, di ba? Kanilang, kunyari, himayin nila, o ito ba ay may grounds, At kahit illegal ang kanilang ginagawa, kahit walang katuturan o insufficient grounds or evidence na pwede nilang, pwede nilang ibato kay Inday, insufficient na definitely wala silang mababato. Kung si Marcos Jr. ang hahinan, dapat, sabi ko nga sa inyo, wala nang impeachment dyan. Taong bayan na ang magtanggal at maghila sa kanya dahil ipakita ninyo ang inyong boses. Kayo ang masusunod. Ang inyong hinaing, iparinig ninyo at baka mahiya, pero walang hiya yan, then let your voice, diba, be heard and magiging tool, hindi sa impeachment. Wala tayong laban dyan. Dahil lahat yan, sinungal-ngalan na nila. Yung kay Inday na impeachment na yan, na gusto nila ihain nila next week, actually palangga, hindi naman yan uobra kung matitino ang mga kongresista kasi wala nga grounds Ulitin natin, hindi naman nangidnap si Inday katulad ni Marcos Jr. at ng asawa niya. Hindi naman nang smuggle si Inday. Hindi naman nagnakaw. Hindi naman nag-transfer ng mga pera sa offshore account sila. Hindi naman si Inday nagpanalo sa loto. Katulad dyan sa PCSO na magkakasabwat sila na sama-sama sila nagiging milyonaryo. Yung mga putang inang yan. Diba? Mas masarap kasi yung buo Yung mga jutang ginimis na mga yan. So magkakasabwat sila. Sinong kawawa? Kayo? Kaya nga araw-araw ko kayong kinakausap, kung gusto nyong mawala ang mga bangag na namumuno sa inyo, lumabas kayo ng bahay ninyo, mag-speak out kayo, speak out, speak up, speak, dance sa kalsada at iparinig ninyo na tama na ayaw namin sa mga bangag. Okay? Dahil yung impeachment na yan ay lulutuin ng mga yan. Ano yung lulutuin? Susungal-ngala ng pera ninyo ang mga jutang ginimis na mga junganga ng mga kawatan, mga traidor, mga taksil na kongresista at senador, mga palangga. Yan ang inyong pakatandaan. At ito ay what? Illegal na pamamaraan ng pagtanggal sa isang leader, sa isang vice president na wala namang pinakida, wala namang inismagel, wala namang sininghot na pulburon. Pero gagawin nga nila yan Di ba? Kahit, kita nyo naman, harap-harapan. Illegal na pagsinghot. Walang hiya. Ang kapal ng mukha mo, Bongbong Marcos Bangan. Wala kang kasing kapal. Sana kunin ka na ni Lord bukas. O kunin ka na ni Satanas.
hahagupitin ka ng langit. Sinusumpa ko ngayong moment na ito, hahagupitin ka ng langit. Tandaan mo, Marcos Jr., yung nakarecover ka sa muscle spasm mo, bukas makalawa, baka hindi ka na makapagsalita. Baka bigla ka na lang jumugsak dahil sa pagiging addictus benedictus mo, harap-harapan kang gumudugo, ang ilong mo may mga residue, wala kang pakialam sa Pilipino, ang pakialam mo lang kung paano ka makasingot ng pulburon. At ikaw ay taksil sa taong bayan, sa mga kapu-apuhan ng mga nakikinig ngayon. At yan ay paglabag sa saligang batas. At dapat na kayong talusin dahil kayo ay salot sa inang bayan. Diba? Ano impeachment nila kay Inday? Mga palangga. Walang grounds. Kasi lang, natatarantas sila. Di ba sabi ko nga sa'yo, sila ang gumagawa, bribe, pagtataksil sa bayan, mga nangawala na ngayon, na mga all ages, na mga nakikidnap, magaling si Lisa Tanas dyan. Hindi pa, walang tutunguhan yang pag-i-impeach sila kay Inday kung ang mga nasa Congress ay matitino. Kaya tama si Pangulong Duterte. Na dapat tunawin, lusawin na yung Congress na yan. Di ba naglindol dyan noong nakaraan? Hindi pa naubos ang mangyawa. Di ba? Sila ang salot sa bayan. You have to speak up, get out, and ipaglaban mo ang iyong lahi. Ipaglaban mo sa mga bangag na namumuno. Kung gusto mong magkaroon ng magandang future ang iyong mga anak, kailangan mong magsalita. May binost si Third Floor, I think a week ago. Shout out kay Miss Pamela Pedrocha, kay Marlon Purificacion. May pinost sila dyan na yung isang bata na namatay. Bit-bit ng kanyang tatay, tinakas mula sa morgue. Napanood ko ngayon bago ako nag-vlog. Wala silang pangbayad sa ospital. Hindi nagamot kasi ayon sa doktor daw ay wala nang pag-asa yung bata. Kaya pinabayaan na lang. Yun ba ang gusto nyong maranasan nyo? Bit, niyayakap ng tatay. Wala na pong buhay. Mga palangga, wala nang buhay yung kanyang anak kasi tinanggihan ng doktor. Tinanggihan ng ospital. Ilang beses ko to sabihin sa inyo. Naging witness ako sa mga pang-aabuso ng mga doktor, mga palangga. Magsimula, sabi ko sa inyo, okay, Medre, nung naging student nurse ako sa Pabella, kinuwento ko na to sa inyo, nanganganak ang isang 19-year-old, okay, batang babae, long time ago, okay, nandyan ako. Tandang-tanda ko to. At ito, narinig yun na to. Siyempre, yung bata, yung 19 years old, nanganganak. Anong sabi ng doktor? Ginanon, hinampas yung hitang ganyan, oh. Sabi ganon, ayan, kasi bata-bata mo pa, lumalandi ka na. You know what, mga kababayan? Ano ang sabi ko dun? Pinaginitan ako dun dyan sa Pabella. Ano ang sabi ko dun? Sabi ko, Dok, sabi ko ng ganon, wag naman po. Sabi ko ng ganon, kawawa naman na yung bata, kawawa naman yung batang babae, hirap na nga, tapos ginaganon nyo pa. Pinaginitan ako, sinumbong ako sa CI ko. Di nagdahilan ako, mga jutang ginimis. Yes, kaya po ganito yung laban ko, na-witness ko ang injustice, na-witness ko ang pang-aapi. Diba? Hindi naman lahat ng doktor, may mga mababait naman, in fairness. Na-witness ko, nanganganak na, nakabikangkang na yung bata, yung 19-year-old lady, tapos hirap na gaganunin ka. Gusto ko nga jatayin yung doktor nung time na yon. Gusto ko siyang burgurin doon Siya yung you know what I mean? But anyway, I'm just telling you my story sa mga injustice na nakita ko sa Pilipinas. Kaya po ganito yung pakiramdam ko. Namamatay ang inyong mga lolo't lola, mga anak na tinatanggihan ng doktor na hindi naman dapat sila babawian ng buhay dahil yung 90 billion na yan sa PhilHealth. Yung maya-mayang nananalo sa loto, yung mga smuggling money, yung mga tinatanggap ni Lisa, dapat yan sa inyo mapunta. Why si Cathy, why ako, why si Agent, why lahat ng mga maiisog kayo, bakit kami nandito? Dahil ayaw namin ng ganitong Pilipinas na yung pera ninyo inuubos sa party, pangbayad sa mga artista. Pinagbayad sa mga artista pag nag-perform, 800,000 to 1 million. Ang iniinom nilang alak, nasa 50,000 per bottle. Diyan sa Malacanang, pera nyo yan. Sila dapat ang ma-impeach. Nag-hire pa ng mga Pocahontas para tsuktsak chenis dyan sa loob mismo. Mapa-Congress, mapa-Senado, saan man, nag-hire ng mga Pocahontas, pinapasinghot ng pulburon, binababoy nila ang bansa ninyo. Kaya gusto nila akong gurgurin.
Gusto nila tayong gipitin lahat. Gusto nila tayong patahimikin. Kasi gusto nilang manatili na magiging bangag kayo. Then it's your choice. And now, hindi yan sila magwawagi sa pag-impeach kay Inday Sara. Kasi you people will act now. Kita nyo naman, hindi naman kayo bulag na si Marcos Jr. mayroong pulburon dito. Yung ginagawa nilang pag-impeach kay Inday Sara ay motivation by what? Political motivation, and of course, pera motivation, pulburon motivation, at Bartek motivation. So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, komento at kritisismo patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong pong opinion, reaksyon patungkol po dito, right? Maraming salamat po.